Hello, hello, hello. Doc Bryce here. Our topic, mga sweet dyan, diabetes Q&A. Okay, so please share this live dun sa mga kilala nyong matataas ang mga asukal, matataas ang kanilang mga sugar sa kanilang mga tugo. If you have a family of diabetic, if you have friends, relatives, eto ang magandang balita. Additional knowledge, how to overcome your diabetes. Di ba? Ang dami-dami sa inyo, no? Dekada ng mataas ang sugar, dekada, isang dekada, dalawang dekada, tatlong dekada. How come hindi nyo na papanormal? How come ang gamot ninyo padami ng padami hanggang sa nag-i-insulin? Or, kung nag-i-insulin naman kayo, paano natin pa matatanggal ang ating mga insulin? How can we overcome this health condition, this diabetes? Families have long been having this kind of health condition, kaya sabi, mana-mana na lang yan. Diba? So, paano nga ba natin maiiwasan or paano natin malulunasan etong sakit na to para, bakit ako very dito sa sakit na to, sa diabetes? Kasi nakakatakot yung mga komplikasyon niya. Okay? Alam natin, may gamot, bababa ang sugar. May insulin, ini-inject, bababa ang sugar. Kadalasan, mas na-admit pa tayo. Bakit? Hypoglycemia symptoms. Nahihilo, nanlalata, hindi na makagalaw, ina-admit dahil sobrang baba ng sugar. Bakit ba bumababa ang sugar natin? Kasi hindi na-adjust yung mga gamot. Kasi ang gamot, ang dami, di ba? 4 na gamot, insulin pa. Definitely, when you change your lifestyle, when you change what you eat, bababa siya, kaso may mga medication, mga synthetic drugs na nagpapababa na mas lalong bumababa ang ating sugar. Okay? So, paano natin tatanggalin to? Yung mga gamot. Di ba? 10 years, 20 years, 30 years, naggagamot na kayo. Hindi ba nakakasawa? Dati, isang gamot lang, once a day lang binigay sa akin noon. Ngayon, naging twice a day. After another consult, naging 3 times a day. Nako, after another consult, pinag-combine ang dalawang gamot. Ginawang once a day, twice a day, nagdagdag ulit ng gamot. Bakit ganun? Diba, ang gamot dapat nakakatulong. So, bakit siya hindi nakakatulong? Kasalanan natin. We still eat those food na nagpapataas ng sugar natin. I know, hindi ko kayo sisisihin dyan. Bakit? Because you are already addicted to sugar. Pag addicted tayo sa sugar, malalaman natin yan. Pag hinahanap-hanap palagi natin yung sugar. Pag palagi natin hinahanap yung pagkain na yon, after a meal, sasabihin, parang may kulang. Okay? So, nagiging addict na tayo dun sa mga pagkain na nagpapataas ng sugar. Okay, before I continue, no, meron po tayong health talk sa Pagadian. Huwag nyo palalampasin, mga taga Mindanao po dyan, ha. May 16, Pagadian, sa Yasis Event Center, 9 a.m. Punta po kayo, ha. Tapos, sa May 18, sa McQueen's CDO, and May 19, sa Amigos Cafe, Balingasag, Misamis Oriental. Okay? Alright. So, kadalasan na, ang hirap na hirap tayong ma-overcome ang diabetes. Kaya nangyayari, tuloy-tuloy lang ang mga gamot. Pagka nag-normal ang result ng sugar ninyo, binabawasan ba? Hindi. Bakit?
Alam nyo bakit hindi binabawasan? Kasi alam ng mga health practitioner, babalik ulit kayo sa dating kinakain. So, nagbawas kayo ng mga sugary food, sugary drinks. Alam nyo, 1 week, 2 weeks, bumabalik ulit kayo dyan. Bakit? Due to addiction. Okay? So, paano natin makakat tong addiction na to? Well, sa akin, putulin talaga yung root cause. Ano yung root cause? Ito mga pagkain. Ano mga pagkain na nagpapataas ng sugar natin? These are processed food, sugar drink. Okay? And yung mga mga starchy foods. Okay? So, meron tayong mga starchy vegetable. Akala natin safe yun. Okay? Pero tingnan nyo, nagpapataas ng sugar natin. Ano ba yung mga starchy vegetable? Ito yung mga patatas. No? Ginagawang french fries. Yung mga carrots. Okay? Ano pa? Yung mga fruits. Diba? Oh, Doc, diba healthy ang fruits? Yes, healthy ang fruits. But, if you are diabetic, no, or if you have fatty liver, sama na natin yung fatty liver. I-out natin ang mga fruits. Okay? Fruit, may sugar, fructose. Okay? It will elevate your sugar. So, kung gusto nyo makontrol ang sugar ninyo, tanggalin natin mga fruits. Okay? Ano pa? Aba, yung mga sweetener. Alam mo, sa tagal ng pagmamonitor ko sa mga naglo-low carb, na mga diabetic, kahit natural sweetener, tinatanggal ni Doc Brian. Why? Napansin ko sa mga minomonitor ko, kahit mag-take sila ng mga monk fruit, erythritol, stevia, ay, nag-spike ang kanilang mga sugar. So, tinatanggal ko muna yan. If you have 2 consecutive, no, FBS, HbA1c na normal, yan, di ba merong caution food list? Pwede na tayo makatikim dun sa caution food list. Once you have normal FBS and HbA1c, 2 consecutive. Okay? Then, monitor pa rin natin. Kadalasan, ina-out ko mga tinapay. Talagang out ng tinapay, pansit, no? Mga high carbs po yan. Mga starchy foods. So, out yan. Kaya pagka diabetic kayo, i-out ko rin ang rice. Okay? Yes, yung iba nagsishirataki. Much better sa akin ang wet shirataki because, no, walang starch to. Unlike yung mga dry shirataki, meron po. Okay? So, mag-spike ang sugar ninyo pagka kumain kayo. Well, pwede nyong test. Kung na-test nyong tumataas, then tama si Doc Pre. Pagka hindi naman, aba, very good ang inyong health. Kasi hindi nag-spike sa inyo. Pero kadalasan, no, sa mga minonitor ko, mga diabetic, mga nag-insulin, ayan, nag-i-spike ang kanilang mga sugar kapag nagtitake sila ng dry shirataki. Okay? So, bakit very, ako dyan sa sugar na yan? Alam mo, yan ang inflammatory foods talaga. Tumas man ang cholesterol, tumas man ang uric acid, pag normal ang sugar, ay nako, salamat. Alam mo, bakit? Isa kasi sa complication ng mataas na sugar, pwede kayong ma-stroke. Kahit normal pa ang BP ninyo, pwede po kayong ma-stroke pag hindi nyo makontrol ang sugar nyo. So, start now. Huwag na nating pahabain pa, patagalin pa, no? Start now. Tanggalin na natin mga sugar food, sugar drinks, processed food, mga starchy vegetable. Tanggalin natin lahat ng mga prutas. Tanggalin natin sa ating diet. Yes! Mas maganda nang matanggal to para hindi lumala ang ating diabetes. Paano mo malalaman na malala ang diabetes nyo? Pag dumadami ang gamot. Na kahit na inom kayo ng inom ng gamot, napakataas pa rin ng sugar ninyo. Okay? So, hindi nag-i-improve ang inyong health. Nag-i-improve. Paano nyo nalaman mag-i-improve ang health nyo? Pag ang doktor nyo, binabawasan na ang sugar, ang medication for your sugar. Dati, twice a day, naging once a day na lang. Oy, nag-i-improve na yan. Okay? So, yan ang isang indication na
umu-okay na ang inyong diabetes. Okay, another complication ng diabetes, heart attack. Okay? So, if you have high sugar, pwede po kayong atakin sa puso. Kaya kadalasan, if you have chest pain, shortness of breath, please consult your friendly cardio doctor. Okay? Kadalasan yan ang magka-clearance tayo. Okay. So ano pa yung mga dapat titingnan natin? Pagka kayo palaging nagpupuyat, mapapansin ninyo, may pain. Kung hindi man sa chest, no? May pain yan. Pagka hindi nakakatulog or puyat ng puyat. Or kadalasan pati buong katawan sumasakit. Naku po, ingatan nyo na. Kaya if you have high sugar, wag na kayo magpuyat. Sleep early, you can wake up early, okay lang. And then, not only the sugar ang tinitingnan ko dyan, no? Sa mga nagpupuyat, pati yung triglycerides and your HDL. So, pagka mababa HDL, nako, mataas ang trigly, nako, high risk for cardiovascular diseases yan. Okay? So, tulog, tanggalin ang mga pagkain ito. So, kung alam nyo po yung safe food list, no? Yung color green, yan. Focus lang kayo doon. Sure na sure ako, hindi mag-spike ang ang sugar nyo pag nag-focus kayo dun sa green. Tanggalin nyo muna yung yellow. Yes, matitikman nyo pa rin naman yung yellow pag na-reverse na natin yung inyong health condition. Yes, konting tiis-tiis lang. Okay? Ang maganda is matanggal natin yung mga gamot, mapababa ang sugar, badge mo. Ang mga gamot may side effects yan. So, kung ayaw nyo maramdaman ang side effect, ayusin natin ang sugar. Diba? Pagka bumaba ang sugar, syempre, dapat nagbabawas na tayo ng medication. Okay? Pero syempre, wag na tayong babalik sa kinagisnan natin. No? Mga high carbs, starchy food, sugar, no? Processed food, tanggalin na talaga natin sa circulation. Okay? Marami nagsasabi sa akin, Dok, ang hirap, parang hindi ko kayang gawin. Pero pagka nalaman nyo yung mga complication, na pwede kayong palang ma-stroke, pwede kayong atakin sa puso, pwede kayong magkaroon ng kidney disease, alam nyo yung sinasabi nyong mahirap, kayang-kaya. Sa umpisa, syempre, we are a nature of natural sa atin na we eat rice, yung bread kasama sa ating kinakain, no? Sanay tayo dyan. Kaya napakahirap pagka binago natin ang lifestyle natin, no? Tatanggalin natin ang rice, tatanggalin natin ang bread. Kaya marami nagre-reklamo, ayun, hindi ko kaya yan. Ayoko yan. Manlalata ako, manghihina ako. Promise. Pag nag-low carb kayo, yes, sa umpisa, manlalata, manghihina. Pero after that, mag-adapt tayo, ma-overcome nyo yung transitioning phase na yan, mas gising kayo, mas energetic. No? Sa totoo lang, akala nyo, lalo kayo manghihina forever na manghihina, hindi po. Nag-a-adapt lang tayo. Okay? Pero, you need to address your sugar. Kasi, importante na hindi tayo magkaroon ng complication. Magkakaroon na yan ng complication, sure yan. Pag pinabayaan natin, dekada na. Yung iba nga, wala pang decades, nagkakaroon na ng complication. So, iba-iba ang katawan natin. So, we are blessed, no? Kung wala pang mga complication kayong nararamdaman. So, ano pa yung mga complication na yan? Yung blindness. Sa umpisa, nanlalabong paningin, then eventually, mabubulag. So, ang mga matataas na mga asukal sa ating mga dugo, pati mata, ida-damage niya. Pati, yan yung tinatawag natin diabetic retinopathy. And diabetic neuropathy, yung mga nerve naman natin, no? Sa paa, talampakan, pwede sa kamay, sa palad, no? Yung tinutusok-tusok. Pag inapak mo yung paa mo, pakasakit. Or, may time, inapak mo yung paa mo, hindi mo maramdaman. Neuropathy na po yan.
So, isa na naman yan sa komplikasyon na pwede nyong iwasan kung gusto nyo. Kaso, naiintindihan ko yung iba pagka hindi nila kaya. Alam mo bakit? Kahit na anong gusto natin, kahit na pilit nating iwasan ang mga maasukal na mga pagkain na yan. Yung cravings, yung addiction natin, hindi natin matanggal-tanggal. Okay? Kung sa mga family, no, tulungan natin yung mga diabetic na members of the family. Paano? Huwag na po kayong magdadala ng mga mga kakanin, no? Mga sugar food, sugar drinks. Naku, lalo na yung mga drinks na yan. Huwag na nating dalhin sa bahay. Okay? So, tulungan natin. Kasi, pagka nagkaroon ng complication kayo, na halimbawa, na-stroke kayo, half of your body hindi nyo magalaw. So, alagain na yan. Pag inatake sa puso, naku po. Okay? Nakakatakot. Lalo naman yung mga putulan ng paa. So, pagka naputulan tayo ng paa, naku, yung iba, hindi mo na magagawa yung mga ibang trabaho. Pero, meron ako makilala, ha? Amputee, pero grabing sipag, naggagawa niya lahat para lang kumita. Yes, kaya naman. Pero mahirap gumalaw ang amputee kung overweight. So, kailangan mag-normalize ang weight natin. Doing low carb will address that. Doing low carb, fasting, and an active lifestyle will definitely do that. Yung pababain ng timbang, pababain ng sugar natin, and mag-i-improve ang ating health. Marami na po dyan, no? Tinesting. Sabay sabi, totoo nga. Aba, hindi pala a scammer si Doc Bry. Marami na akong tinanong na, Doc, nung nag-low carb ako, totoo nga, bumaba ang aking sugar. Dekada ko nang iniinom tong gamot na to, dekada ko nang kinokontrol ang sugar, ngayon ko lang nakita na nag-normal ang sugar ko. After so many years. Okay? Kaya yung iba, tuwang-tuwa, kanina may tinanggalan naman ako ng insulin, pero may oral meds pa. Okay? Sabi ko, follow up. After 3 months, pagka normal ang sugar ulit, yan, magbabawas tayo ng medication. Kasi the more na mabawasan ang medication nyo, yung side effect ng gamot na yan, matatanggal sa atin, circulation. Okay? Di ba ang ganda? Yung iba, sisirain ng liver. Yung iba, sisirain ng kidney. Di ang ganda. Nababawasan ang mga gamot natin. Ngayon pa lang daw sila nakaranas na nabawasan ng gamot. O di ba? Alam mo dati, nung hindi ko pa alam ang low carb, yes, sa mga patient, sasabihin ko, forever mo na ang maintenance na yan. No? Diabetic po kayo, hindi na makokontrol yan ng gamot na. So, ang gagawin ko is advise them na continue, maintenance na nga yan, forever na yan. Aba, nung natutunan ko ang low carb, and I monitored so many patients na mga may health condition na na-reverse ang kanilang health condition by doing this strict low carb, doing fasting, having an active lifestyle. Aba, namamangha ako. Nag-i-improve ang kanilang health, gumaganda ang kutis. Imagine mo, nababawasan mga gamot. Alam niyo mga gamot, maraming mga side effect yan. Okay? Kaya nga, another complication is mga skin natin nagda-dry. Okay? So, when you do low carb, maraming ma-address na. Pero siyempre, pag kami mga health condition like, ito yung mga complicated cases, like may CKD na, may heart blockage pa, may fatty liver, ang dami, parang nasa kanya na ang lahat ng mga health conditions, you need consultation. Or kahit na isa lang ang inyong problem, consult pa rin para meron kayong idea. Ano bang gagawin? Paano sisimulan? Ano dapat iiwasan? At ano ang i-expect mo? Kasi marami sa inyo.
gagawin to. Madali lang yan. Tatanggalin yung tinapay, tatanggalin ang kanin. After 3 days, nanlalata na, bumabalik ulit tayo. So, hindi nila alam yung may expect. Kaya marami dyan, naglo-low carb, walang electrolytes. Okay? If you want na matanggal tong mga discomfort, once na nag-low carb kayo, no, makakaramdam kayo ng discomfort, palpitation, headache, dizziness, chest pain, weakness, no? Ma-address yan through electrolytes. Why? When you do low carb, tinanggal yung mga high carbs, tinanggal yung mga pansit, tinapay, your kidney will excrete more salt. Okay? So, more salt ang lumalabas sa katawan natin, nadidehydrate tayo, kaya kailangan natin ng electrolytes. When we drink electrolytes, tingnan nyo, nawawala yung palpitation, nawawala yung headache, nawawala yung mga symptoms, mga discomforts, no? Mawawala lahat yan. And magugulat kayo, uy, kaya ko pala. Okay? But if you in high carbs, pagka puro kayo sugar, processed food, no? Mga bread, biscuit, your kidney will absorb more salt. Kaya nagkakaroon ng sodium retention. So, nagkakaroon ng kaya yan yung pagka may sodium retention, yan yung low salt dapat. Iwas sa maasin. Pero pagka naglo-low carb, huwag kayong matakot sa asin. Kailangan natin ng asin. Okay? So, napakaraming benefits when you do the low carb, when you do some fasting. Imagine mo, no? Nagbibilang ka ng calories, pero pagka nag-low carb ka, it has a natural caloric deficit. But you don't need to count your calories. Kasi, mangyayari dyan, twice a day na lang ako kumakain, once a day. Okay? But if you are underweight, please, eat 3 times a day, fasting 12 hours only. Okay? Pag may diabetes, may heart problem, may mga gouty arthritis, fatty liver, PCOS, autoimmune disease, consult first before doing this low carb para lahat ng mga concerns or yung mga ma-expect ninyong mga negative and positive masasabi sa inyo. Iba-iba ang tao, iba-iba ang mga sakit, iba-iba ang reaction sa low carb. But if you are guided properly, kung tama ang ginagawa niyong paglo-low carb, mag-i-improve tayo. Okay? Yung benefits ng low carb, makukuha niyo. Kaya, huwag tayong matakot. Alam ko, marami sa inyo, no? Ayaw ang low carb. Okay lang po yun. Kung saan nag-i-improve ang health nyo, doon kayo pumunta. Pero take note, lahat ginawa nyo na. Bakit hindi pa rin nag-i-improve ang health niyo? Try low carb. Try lang naman. Kung hindi mo kaya, okay. Pero alam nyo ba, makakaya nyo yan. If you do it properly. If you do it with knowledge and merong nakagabay sa inyong doctor. And of course, kung may kasamang nagko-coach pa sa inyo, matututunan nyo po ito ng safe. No? Yun yung mga natatakot Maglo-low carb, tapos pagka nakaramdam ng mga discomfort, natatakot na. Bumabalik ulit sila sa high carbs. Naintindihan ko yan. Okay? Kaya nga, andito si Doc Bry para bigyan kayo ng mga tips or ideas. Ano dapat ang i-expect ninyo once you do this low carb. Pero when you do low carb, you will address your diabetes. No? Sugar na napakatagal na nasa inyo na hindi nyo makontrol-control. Kahit uminom kayo ng gamot, hindi makontrol-control, kaya nag-i-insulin na kayo. Dati, ang insulin sa type 1 diabetes lang. Ngayon, kahit type 2, kinakailangan na ng insulin yung iba. Pero gusto nyo matanggal, makalaya kayo sa insulin, gusto nyo makalaya kayo sa gamot, do low carb properly, fast, mag-fast kayo, mag-exercise, do it properly. Unti-unti gagaling ang diabetes nyo.
unti-unti matatanggalan kayo ng gamot. Unti-unti ilo-lower down natin ang insulin. So, when you adapt, no? Mag-i-evolve talaga. Okay? Well, kailangan open-minded tayo. Huwag tayong mananatili dun sa dati. Kasi, pansinin nyo, dati, ito yung gamutan. Bakit hindi pa rin nag-i-improve? Try natin to. Okay? So, sa lahat ng mga may questions dyan, tanong mo po kayo regarding low carb, sa diabetes nyo, kung anong pwede natin gawin. Okay?